ayun, hello guys, good morning. For today's video, ayun, magluluto tayo ng lunch. Today is, ano ba ngayon? Tuesday. Yan. Menu natin for today for lunch is chicken pork adobo, tapos mag-fry tayo ng fresh na tilapia na nabili ko lang dito sa market dito sa amin. So, ayun, then meron tayong salted egg. So, abangan nyo guys, sobrang basic, sobrang simple. Para sa mainit na panahon, pritong tilapia na may salted egg, saka chicken pork adobo. So, let's do this guys. A few moments later. So yun, first, prepare ko yung ating garlic. Unahin ko munang lutuin, isa lang yung ating chicken pork adobo. Para, kasi yung prito naman, sobrang dali lang naman magprito ng fish. So, set aside muna natin ito. Malambot na ba? Ayan, malambot na. Ayan, malambot na. Perfect. Ito, may nabibili ako sa supermarket. Kami sa supermarket na mga frozen na ganito. Ayan o, menudo cut. Siya gamitin kong pang adobo. Pero hatiin ko lang to kasi tatlo lang namin kaming kakain. Then, meron akong 500 grams na chicken cut up. Pabawasan ko lang na kakat ko mas smaller pieces para yun, lagawa tayo ng combination ng chicken and pork adobo. So, ayun, abangan nyo guys ha. Sa adobo, masarap maraming garlic. So, magdidiktik ako ng isang buong garlic. So, ayun, diktikin muna natin yung ating garlic. Then, saka natin siya i-mince. Na-excite ako. Yung iba, normal na nagluluto ng adobo. Minamarinate na nila sa soy sauce, pepper, yung oyster sauce, yung kanilang pork or chicken. Ako kasi minsan rekta na. Pero though mas malasa yung gano'n na marination. Pero natatansya ko naman kasi yung timpla kapag habang niluluto. So, slow cook para ma-absorb din yung flavor na ating, yun, yung normal na ginagawa sa marination before cooking adobo. So, parang same lang din naman. Nasa pagluluto pa rin talaga. Iba-iba kasi tayo ng diskarte sa pagluluto. So, walang pakialamanan. Gets, guys. Hindi ako nagkipag-away Diskarte ko to, cooking channel ko to. So, ako masusunod. Pwede kong hindi lagyan ng toyo, adobong tuyo, adobong puti, ganun. Pwede ko lang garlic, dahil kung ayoko ng garlic. Alam mo yung mga ganun, kanya-kanyang trip naman yan, depende sa kakain. Well, ito naman kasi nakasanayan ng family, so ito yung discard. Si mama rin actually, iba rin yung way niya ng pagluluto na hindi siya nagigisa. Ako kasi gusto ko nagigisa para lumalabas yung aroma at saka flavor talaga ng mga aromatics, especially the garlic. Si mama diretso pakuluyan tapos magre-reduce na. Timpla na lahat. May garlic na, may pepper, may laurel, may vinegar, may soy sauce. Tapos ayun na, doon na lahat, halo-halo na. So, ayan. Preheat na tayo ng ating pan. Okay. And of course, meron tayong used oil dito. Used oil ang gagawin. Pero kasi hindi naman totally used siya. Light pa siya. So, that's perfect. That's perfect. Ayan. Hatiin din natin itong ating pork menudo cut na cubes. Medyo maliliit lang siya para sa ating chicken pork adobo. So, gagawin ko, yung ating cut ng chicken, lilitan ko na lang din siya. And half lang. This is 500 grams. So, at least 250 grams yung pork menudo cut. Then, dun sa 500 grams na pack din yung ating chicken cuts, siguro mga at least 250 grams lang din. So, total of kalahating kilo. Combination ng ating pork and ng chicken. Lagyan na tayo ng oil.
Lagyan natin yung ating garlic. Oh. So yun, nilagyan ko na siya ng salt and pepper. Lagyan ko na rin ng laurel. Then, para lumabas na yung flavor niya, natural flavor. Then, simmer mo, saute lang muna, sear lang natin siya ng about 5 minutes. Wait. Kasi yung chicken, mas mabilis maluto compare sa pork. Pero maliliit na naman yung cut ng pork natin kasi minuto ko siya, so mabilis lang ganito. After 5 minutes, lalagay ko na rin yung ating chicken cup. So, yan, check natin yung ating pork after 5 minutes. Wow, sarap! So, now, pwede na natin i-add yung ating chicken cut-ups. Wait. Cut natin pa ng konti na mas maliliit para mag-match naman siya dun sa ating cut ng minudo, cut ng adobo natin. Diba? Para hindi naman siya mukhang naiiba. Yan. So, yan. Lagyan natin yung ating chicken cut-ups. Chicken cut-ups! Hulog. Hulog pa yan. Parang na konti lang sa chicken. Add na natin itong kaya. Parang madami sa kain. Kasi lang naman kung may fried tilapia. Parang masayang family. So, nakulaan ako ng ground black pepper. Ulit. Sa adobo mas may konting kick talaga ng spice eh. Kahit hindi man totally spicy. Hindi ako nalagyan masyadong sili pero kasi ako sa pag-original lang yung ground black pepper or yung pepper na gamit. Hindi bigyan siya ng spice. Pag peke kasi yung mga ground na powderized na pepper na ano lang, buto lang siya ng papaya. Kahit yung mga peppercorns, nagpapanagdag na peppercorns, buto ng papaya sa mga bangketa, usually yung nilalagay. So kung gusto nyo sigurado na okay yung ground pepper or yung peppercorns, mag-invest kayo sa McCormick na brand ng mga spices. So yan, so lang natin. Cover lang natin for about, for mga 3 minutes. Timer tayo, 1, 2, 3, 3 minutes. Para mag-simmer pa siya, mag-sear ng ating chicken and pork all together. So now, habang hinihintay ko na tapos ng ating 3 minutes para sa pag-sear ng ating chicken and pork, ngayon hugasan ko na yung ating tilapia. I-rub ko na siya ng rock salt. Then, konting ground black pepper. It's rock salt and konting ground black pepper. Para may lasa na siya. Yan. Rock salt and ground black pepper. So now check natin ulit yan. 3 minutes na. Tapos na yung ating 3 minutes. Check natin ulit yung ating chicken and pork adobo. Nice. Wow. Now, maglalagyan ko ng oyster sauce. Kaya magtitimpla na tayo unti-unti. Then, soy sauce.
Then, add na tayo ng vinegar para dire-diretso na siya. Hindi na ako nag-add ng water. Kasi, magre-release pa ng juice yung ating pork at saka yung ating chicken as time goes by. As time goes by, ayun, sooner or later. So, yun, hindi natin hahaluin kasi nilagyan na natin ng vinegar. I-ice ko lang siya para pantay yung pagkakulo. Mas mamaya, taste test, tikman natin kung okay na. Then, mag-add tayo ng sugar. Kayo guys, kung ano, hindi lahat naglalagay ng sugar sa adobo. Ako kasi naglalagay ako ng sugar, hindi para tumamis yung adobo, para mag-balance lang yung lasa, yung flavor. And then, ang sugar kasi nakaka-enhance din siya ng flavor ng niluluto natin. So, as you can see guys, kung alam nyo lang sa lahat ng lutuin or sa restaurant, dahil nasa food industry rin kasi talaga ako, kahit sa karinderya yan, lahat ng ulam nilalagay ng sugar. Hindi para tumamis yung ulam, para maging balance at ma-enhance yung flavor ng niluluto natin. So, ayun guys, trivia lang yun. Wow, so ayan. Bango kumukulo na siya. Then, hintayin na natin mag-reduce yung kanyang sabaw. Lalagyan natin ng konting sugar. Tapos, taste test na. Yun. Tapos, mag-start na tayo mag-fry ng ating tilapia. Sarap. Diba? Pero ngayon wala pang sugar, pwede na natin siyang tikman para malaman natin kung okay yung alat niya. Then, saka natin siya lalagyan ng sugar to balance the flavor. To balance the flavor. So, yan. Ang sarap. So, lalagyan natin siya ng konti chicken powder. To enhance then the flavor. At least half tablespoon yun. Sarap. So yun, timer tayo for at least 6 minutes. So by the way guys, may mga recipe din ng adobo na naglalagay ng slurry. Ang slurry ay yun yung ginagamit na pangpalapot sa mga sabaw, sa mga salsa ng mga niluluto nating ulam. Combination lang siya ng pwedeng flour, water, 1:1 or cornstarch or water. Iba naman kasi gumagamit ng roux para sa ako na i-explain yung roux na ginagamit. Pero ito ang gagawin ko para sa ating chicken and pork adobo para mag-thicken yung ating sabaw, yung sarsa, maging sarsa yung ating sabaw ng adobo is slurry yung gagamitin ko. So, combination ng flour, then water. 1:1 lang guys. 2 teaspoon ng flour. Actually, itong combination dito ng cornstarch and flour. So, ayun. Okay naman kahit cornstarch or flour naman yun guys. So, ayan. Gamit ako at least 2 teaspoon ng flour. Then, mag-add ako ng water. Ayan. So, mix lang natin siya. Ayan. Ito yung magiging thickener natin dun sa sabaw ng adobo. Magiging sauce na siya. Thick na sauce. Ngayon ang tinatawag na slurry. Una, bago ko maglagay ng slurry, lalagay na tayo ng sugar to balance the taste ng ating magiging sauce ng adobo. So, yan, mga at least 1 tablespoon ng ating brown sugar. Or titikman pa rin naman natin siya. Ayan. Actually, pwede na ako di mag-slurry. Mali ako, gumawa pa ako ng slurry. Pero kasi nagtitikin na siya, habang nagre-reduce yung sauce ng, ayan o, tikin na siya guys o. Sauce ng ating adobo. Tikin na siya yan o. Ayan, hindi ko siya ng sugar. Then, titikman na natin ngayon.
Yun, ang sarap. Add pa tayo ng 1 more tablespoon na sugar. Yan, it's enough. Then, yung 2 tablespoon na slurry na ginawa natin na slurry, add lang tayo gradually. Gradually guys, ibig sabihin dahan-dahan, paunti-unti. Kasi nag-take na siya yun, mag-a-add na lang tayo ng konti para mas lumapat pa ng konti. So, ayan. Ganyan lang guys. Ayan. Yung slurry na ginawa natin, pwede nyo itabi yan. Pwede para sa mga future na sauces pa na gagamitin. Yay! Ayan, perfect! Sarap! So ngayon, pwede tayo mag-plating ng ating adobo. Wow! Super lapot. Sarap. Yan. Perfect. So ngayon, mag-preheat naman tayo ng bagong pan para sa ating piprituring fresh tilapia. So mag-prepare din tayo ng tomato, then magka-crack ako ng salted egg para perfect ang lunch sa mainit na kanin at sobrang init na pan. Then still na pawis ako. Doon nakabukas naman na exhaust fan, may fan ako pero sobrang init, pawis na pawis ako. So abangan nyo guys, ating fried tilapia. So yun, nakapag-prepare na ako ng tomato na slice. Then nakapag-crack na ako ng salted egg. Pero guys, para hindi dumikit yung ating tilapia pag prinito, i-dredge ko siya sa flour ng konting flour para hindi siya dumikit at saka makapag-add ng crispiness ng lutong sa ating fried tilapia. So, hindi na. Diretso ko na dito sa strainer, then i-coat lang ng konti. Kahit hindi naman totally coated, but, ayan. Diba? Ang perfect. Ang perfect. Para lang hindi siya mag-stick din sa pan. Kasi itong gagamitin ko pan is hindi na siya non-stick. Dating non-stick na ngayon, hindi na siya non-stick. Dumidikit na siya kasi nawala na yung kanyang teflon. So first, lagyan natin yung ating, wait. Wash mo tayo ng hands. Mamaya ako nung hugasin yung mga ginamit ko para sabay-sabay na pagka after kumain. Now, ilalagay na natin yung ating tilapia. Perfect. Dalawang ulo muna. Hindi maganda kasi na-crowded pag nagpiprito. Hindi magsisiksikan, hindi sabay yung, hindi magiging pantay yung pagkakaluto. So maganda at least may spaces yung ating mga isda. So now, pwede na natin siyang islip. Wow, ang ganda ng pagkakaluto ng ating. Wow, oh nice. Perfect. Wow. Then cover ulit natin for another 6 minutes. Sarap. Alam pa natin siyang takpan kasi magsasag. Kasi yung steam, so dapat open, lumalabas yung steam ng ating pinipito para mas malutong siya.
So ayun guys, luto na yung ating lunch, luto na ang ating chicken and pork adobo, ang ating fried tilapia na may side na salted egg at saka sliced tomato. So ayun guys, pakita ko na sa inyo yung ating food. Thank you guys for watching. Hope you like this one. Don't forget to hit like, click, subscribe, and of course hit the notification bell para ma-update kayo sa mga future uploads ko. Bye guys!